Good morning and welcome to my channel, and this is your Mommy Golds. Yan. So, bago tayo magsimula, please like and subscribe yung channel ko. Tapos, thank you sa mga subscribers ko. Hello! Sa mga nanonood ng videos ko, sa 15 subscribers ko sa YouTube, thank you. Sana madagdagan pa kayo. Tapos, sa Facebook, thank you sa mga almost 5,000 ko, almost to 5,000 followers. So, thank you sa mga followers ko. Yan. Sana madagdagan pa kayo. Yan. And thank you talaga sa mga nanonood ng videos ko. Yan. Sana patuloy pa kayo sa panonood ng mga videos na pinapost ko. Yan. Thank you talaga. Okay. And ba't ba tayo nagbi-video today? Magre-react tayo dito sa video na to. Pangalawang yung video ng video ko kasi na wala kami. Pero ito, yun. So, ito yung video na to. Background. Sabi niya kasi dito, ayan, makita nyo, wag 25 pataas. Sabi dito, wag daw makikipag-partner na ha, magpa-partneran yung mga ganong edad. At panonoorin natin kung bakit. At saka tayo magre-react, ha? Para naman. Soy, at sa mga Soy Army natin dyan. In this video, lahat ito ay pawang galing sa aking experience. No? So, hindi ko nila lahat. Ito ay aking experience lang, okay? Wag ka nang pipili ng 25 pataas na babae. Hanggat maaari, pinaka-the best na edad na kukunin mo o papartnerin mo na babae is 24 to 19. Okay? Yung mga ganong edad. 19 up to 24. Dahil, yung babaeng 25 pataas, no? Hindi na nila tunay na ugali yun. Gets? Yung mga ugali nilang pinapakita sa'yo, galing na yun sa mga nakuha nila sa mga past relationship. Pinagsama-sama ang ugali na yun ng iba't ibang lalaki. Gets? At malaki chance hindi na yun yung totoong siya. Unlike sa babaeng 21, 22, siya pa talaga yun. Kasi wala pang biologically clock na umaantar sa kanya. Kapag ang babae kasi 28, 29, ayun na, the clock is ticking. Alam nila na pagdating nila ng 30, mahihirapan na silang mabuntis. At kung mabuntis man, may mga komplikasyon. Kaya, nagmamadali na sila makahanap ng mate. Again, hindi lahat ito Nagmamadali na makahanap ng mate yung iba upang maparisan, nagpapakilala sila ng ibang ugali. Maaaring nice sila sa'yo, sobrang bait niya sa'yo, asik sa'yo niya. Ayan. Antay ba? Ayun. I-restate ko lang. So, yung video niya, regarding sa, narinig niyo naman, 25, wag na daw may ano nga ako sa kanyang partnerin, duduwain, or aasawahin, or kasi, parang, yung words na dito pa, partnerin. Parang duduwain, yung ganun, or, diba? Hindi nga clear diba? Yung term na sa pa-partnerin, ano ba? Duduwain ba, aasawahin, or, diba? So, eto, ang ko lang, sasabihin, hindi daw totoong ugali yun. Ano yung fake? Hindi. So, hindi kasi ganito yan. Siguro sa sinasabi ni Kuya kasi, parang kasi hindi ba pag bata pa, hindi ka pa mature Hindi pa yun yung, nagbabago pa kasi yung ugali. Nag-mature ka kasi habang tumatanda, Kuya. Yan yun. No? Tapos yung past relationship. Paano naman yung mga babae na hindi pa nagkaka-boyfriend since birth ng 25. Meron nga ako kilala, 40 years old na wala pang boyfriend Hindi pa nagkaka-boyfriend. Paano yun, Kuya? Diba? So, yun. Paano yun? Tapos, yung, paano yung mga, bata pa lang, may jowa na. Pa lang, 11
11 years old, may jowa na. Ay, magsabihin wala pang mga ganun ngayon na. Naalala ko nga, ako nga nung elementary ako, yung mga klase ko, may grade 5 ako, may jowa na eh. Lalo na pa ngayon. Oh, diba? So, hindi mo masasabi na sa edad lang yan. Yan na ganun. So, marami, ano yan eh. Kaya nga 19 years old, marami nang na-experience din, 19, 20, 20. Ano yan eh. Natatawa lang ako dun sa part na, hindi niya totoong ugali. Ano na yan pa ano lang. Ito lang nangyayari dun sa kanila. Yung mabait. Siyempre sa umpisa, kahit sino naman tao, mabait sa umpisa eh. 'Di ba? Kasi ano ba eh, meron kang benefit daw, tapos siyempre, mo yung trust mo sa isang tao na 100% pa, 'di ba? So, mabait ka talaga. Aso nga lang, siyempre as time goes by, hanggang nakikilala mo yung tao, pinapakita yung totoong yung ugali sa'yo, nagkawawago din. Kayo rin mga lalaki ganyan din, 'di ba? Oh, sa umpisa lang kayo magaling. Pag tumagal na, parang wala nang effort, wala. 'Yon. 'Di ba? Balik tayo tuloy. Lahat, bibigyan niya lahat. Perfect na perfect tong babae na to. Pero, pagdating ng panahon na sinamahan mo yan, nakalive-in mo na, o kaya pinakasalan mo na, nasa isang bubong na kayo, doon na magbabago ang lahat. Doon mo na makikilala kung bakit. Yan. Ito puputulin ko siya doon. Kasi ganito yan, di ba? Kahit sino naman tao, ito sabi nga, hindi mo makikilala ang isang tao hanggat hindi mo siya nakakasama sa samubong. Kahit lalaki kahit lalaki, sa lalaki, hindi lang sa babae yan. Hindi mo makikilala ang isang tao pag hindi mo siya nakikasama sa bahay. Kaya, ang laki talaga ng tsansa na yung mga ugali pinapakita niya sa'yo, nung magjowa pa lang kayo, magbago nung magkasama na kayo. Kasi magkakadiskubrihan na kayo na hindi pala itong marunong magluto, hindi para marunong maglaba, or ganyan, unless paano siya matulog, ganyan. Tapos, syempre, tsaka yung sa umpisa talaga, diba yung sabi nga may honeymoon, may honeymoon phase na sweet pa kayo sa isa't isa, ganun din siya sa'yo, pareho lang kayo. Ganun. Pero pag tumagal na kayo, pag nag-deepin na kayo, tapos nakikita nyo na yung mga ugali sa isa, yung lalaki, ganyan, yung sa lalaki din, nag-iiba yung ugali. Tandaan yan, kami, mga babae, ang ugali namin, nakabase lang din sa inyo. Pag hindi nyo kami tinatrato ng tama, asahan nyo na, yung ugali namin, mag-iiba din. Ganun lang din yun. Tapos sinasabi mo, yung walang perfect, siguro, nung umpisa lang, siyempre, yung, pareho kayo sa totoo hindi naman sa umpisa, pinapakita nyo yung mga good sides nyo. Totoo yun sa umpisa, pinapakita nyo yung mga good side nyo, tapos hindi nyo pa, parang may, yung mga front nyo, pareho din lang kayo sa lalaki, ganyan din pinapakita nyo yung mga magaganda nyong ugali. Ganun talaga yun. Kasi kaya paano ka ma-attract kung sa umpisa pa lang pangit na. Diba, kung ang goal talaga ng ipapakita mo yung ugali. Kayo rin naman lang lalaki kayo ba sa umpisa? Sasabihin niya, babaero kayo. Ay, babaero ako. Lulukuhin kita. Walang ganun. Diba? Hindi kayo ganyan. Kaya, sa umpisa pa lang, ako, hindi kita babaliwalain kita. Walang lalaking ganun. Laging best foot forward ang mga lalaki pag nanliligaw. Mag-e-effort yan. Tapos meron ba sa umpisa pa lang ba na hindi kita gagastusan? Hindi kita e-effortan? Magugustuhan ka ba? Hindi. No. Sa umpisa papakita nyo lahat ng maganda sa inyo para magustuhan kayo. At ganun din siya. Pareho lang din kayo. Ang babae at lalaki pareho lang. Sa part na yun na kung gusto mong ma-attract, siyempre, paano mo nyo ma-attract yung isa't isa kung hindi kayo gumagawa ng bahay na maganda, diba? Hindi nyo papakita yung mga maganda yung ugali nyo. Lalo na sa mga lalo na yung sa mga bata-bata. Yan. Siyempre.
Tapos, ano pa? Tsaka syempre, pag, ayun na, pag magkasama na kayo, nilive-in mo na, yan. Di ba? Lumalabas na yung mga totoong ugali nyo. Tapos na yung honeymoon phase eh. Tapos na yung pagpapa-best foot forward nyo. Litaw na yung mga talagang ugali nyo. Yung natural nyong ugali. Lalabas yan. Tsaka syempre, yung mga sa babae, kayo bilang lalaki, diba? Pag nakasama na namin kayo, nag-iiba rin kayo eh. Hindi na kayo yung katulad ng dati, nang una na kayo nanliligaw sa amin. The best foot forward kayo. Syempre, mag-iiba din kayo. At kung nag-iba kayo sa amin, mag-iiba din kami sa'yo. Ganun lang din yun. Yun. 29 na siya, wala pa siyang asawa. May reason yun. Ha? Isang analogy, kapag ang isang trabaho laging bakante at walang nag-a-apply dun sa trabaho na yun, maaaring may problema sa company na yun. Kaya lang yun. Ayan. Tapos gagawin natin tuloy yung ano. Paring hindi nila alam kung paano. Basta magtataka ka, maganda naman. Ulit. Ha? Isang analogy, kapag ang isang trabaho laging bakante at walang nag-a-apply dun sa trabaho na yun, maaaring may problema sa company na yun. Paring hindi nila alam kung paano. Basta magtataka ka, maganda naman pala yung sa sa isang posisyon na to, di ba? For example, supervisor hiring, 80K, for example lang to, 80K yung salary, laki, di ba? Wow, madali lang gagawin mo, ganito, ganyan. Bakit walang tumitake ng posisyon na yun, di ba? Kasi there's something wrong. Ganun. Ayan. Yung tungkol sa analogy niya, ito tungkol sa babae, sa aming mga babae, hindi porket wala nang liligaw dyan, hard na yan. Baka may dahilan kung bakit hindi yan nagkapaligaw. Siyempre, maraming dahilan eh. Diba? Tsaka, yun sa analogy niya, na imposible ang posisyon walang nag-a-apply malaki sweldo. May nagtatry dyan na mag-apply, kaso nga lang hindi qualified. Yun. Ganun din sa babae. Kaya hindi yan nag-aasawa. Kasi isipin mo, 29, hindi pa siya nag-aasawa. Ibig sabihin, may dahilan yun. Totoo yun, may dahilan. Ibig sabihin, yung mga nag-try dyan, imposibleng walang nanligaw dyan, lalo na maganda, mabait naman. Kaya, imposibleng wala. Kaso nga lang, yung mga nag-apply dyan, hindi qualified. Diba? Yun. Tapos, pwede pa yung i-analogy mo na may nag-apply, may pumasok sa posisyon na yun, nahirapan, umalis. Kaya nga din ganun na analogy niya, ay ganun pa yung gamitin niya. Sabi nga nila, pag hindi siya hard, pag easy to get siya, easy to get yung isang tao, ibig sabihin, hindi siya, yung tawag dito, parang, yung value niya, parang cheap, diba? Sabi nila, kahit hindi ako nagsabi, yung rin, diba? Sabi na, pag ang isang bagay, maraming nag-want, hindi ibig sabihin maraming nagkakagusto sa kanya. Na siya, high value, or ibig sabihin, siya, diba? Hindi siya basta-basta accessible. May mga standards yan. So, may dahilan nga. Totoo yung sabi na may dahilan. Pero hindi ibig sabihin, pangit yung dahilan na yun. Diba? Kasi may standards eh. May qualification. Kaya sa trabaho yung sabi niya, sa 88 supervisor, 80K.
ang trabahong malaki ang sweldo, asahan mo na mahirap yan. Hindi yan madali. Kasi kung madali yan, hindi ganyang kalaki ang sweldo niyan. Asahan niyo na yan. Ang trabaho, kahit ano ang trabaho mahirap, yung iba nga, di ba, sabi mababang sweldo nga, mahirap na. Asahan mo, lalo na yung malaki. Walang petics na trabaho na walang petics na malaking sweldo. Asahan mo, kung hindi yan, kung madali man yan, madali para dun sa nakagraduate ng course na yun, or may qualifications pa rin yan. Hindi yan basta-basta. Yun. Kahit ano sabihin nila na ganito ganyan kasi pinili ko maging ganito, pinili ko maging ganyan, then that's alright, di ba? Pero bakit mo pa kailangan alamin yun? Kung pwede ka naman maghanap ng 22 years old, 23 years old na wala gaanong excess baggage, di ba? Wala gaanong trauma sa past. Payag ka ba nun na dadalhin sa pintuan mo yung mga problema na hindi mo naman ginawa? Lahat mga problema ni Jonathan, ni Anthony, ni Tonton, mga iba't ibang tao na hindi mo nakilala, di ba? Mga trauma experience niya doon, sa'yo niya ipaparamdam, di ba? Kasi baka katulad ka rin ni blah blah blah. So going back, kapag matanda na kasi, mas maraming problema yan, kaakibat. At ang malaki chance talaga na hindi na siya yung pinapakilala niya sa'yo. Yung karakter na pinapakita niya sa'yo, yan yung karakter na alam niya kasing magugustuhan mo. Kaya yan ang inaalay niya sa harap mo. Pero malaki chance, hindi na siya yun. Kaya kilala mo yung totoong siya kapag sinamahan mo na yan sa loob ng bahay. Yung bata, kaya pinapakita niya pa yung totoong siya talaga yun eh. Kung ano yung ugali ng batang yun, 22 years old, 23 years old, siya pa talaga yun eh. Kasi wala pa naman siya pagmamadali. Alam niya matagal pa naman. Ang years niya, ang prime niya mahaba pa. Pero mga 29, 30 years old, the clock is ticking. Kaya gagawin talaga nila yung gusto mong bagay. Sa gayon, maparisan na sila. Okay? Para sa mga... Ito lang nga. Okay, baka yan. Ayun. Yan. So, doon ako sa... Paring hindi nila alam kung paano... Basta magtataka ka. Maganda naman... Yan, ulit. Balik tayo doon sa... tutuloy ko na. Yung sasabi niya na doon na lang sa 22. Tigil doon. Yan. Doon, kung gusto niya yon. Ako hindi ko naman siya kinokontra, di ba? Ako ina-explain ko lang kung ano yung mga sinasabi niya. Kung bakit ganun, kung bakit ganyan. Kaming mga babae ganyan. Kung ang lalaki ganyan ng mentality, here go. Tsaka napapansin nyo, paresan lang paresan. Ngayon nagagets ko na ako niya. Jojowain lang. Walang, kung magjojowa daw kayo, sige 23, 24, pababa lang. Sige, go. Jowain mo lang. Kasi yung mga lalaki na jowa-jowa lang. Hindi yan yung pang seryosohan. Kasi ang gusto lang nito pares-pares lang eh. Paresan lang naman. Sige, go. Ayan. You are free to date or you free to jowa-jowaan kasi nung gusto niyong jowain. Sige, magjowa kayo ng mas bata. Ayan. Diba? Kasi nga, hindi natin yan kung yun ang gusto nila. Kung gusto niyo magjowa ng mas bata sa inyo ng ganong age, okay, go. Jowa-jowa lang kayo. Kaso nga lang, ang nang una. Pero pag mga ganito, ito sa mga girls ko na ito sasabihin. Pag ganyan ang mentality ng lalaki, na not up to the challenge, gusto easy lang. Easy lang ang, walang ayaw ng ayaw ng hirap. Gusto lang madali. Red flag. Kasi, ibig sabihin, pag yung madali na yung mga pag nandun na kayo sa part na mahirap na, iiwanan ka niyan. Diba? Parang, sabi, ba't yun yung nila eh. Tsaka parang, hindi ba tatanda yan? Hindi ba? Yung 19, hindi ba yan tatanda? Yun. Tapos, then yun, pag yung 19 na Genova, tapos pag tingnan ng 25, na ibibalik na. Kasi matanda na, magkabago na. Sabihin din na yun yung totoong ba? Diba? Lahat,
Kasi lahat naman nagbabago eh. Yan yung mga, itong mga, hindi ko naman kinokon. Diba sabi ko, hayaan nyo lang sila, diba? Ang inaano ko lang, sabi, ang ano ko lang, papayo ko lang sa inyo mga girls. Pag mga ganyan yung mga mentality ng lalaki, alam niyo na. At saka, term niya nga, paresan lang, diba? Jowa-jowa lang. Jowa-jowa. Yan. Jowa-jowa lang sa kanya eh. Kasi, yung totoo yung sinabi niya, na ang tao may kilala mo lang pag pag kasama mo na sa sambahay. Tandaan niyo yan. Kahit anong pang-age niyan, hindi dito. Kahit sa lalaki din, magkakaalaman kayo ng totoong ugali niya pag nasa loob na kayo ng bahay. At saka, imposibleng hindi kayo magbago eh. Sa totoo lang, imposibleng hindi kayo magbabago as time goes by. Yung lalaki din magbabago. Pagiging complacent, yung magiging complacent siya, hindi siya mag-e-effort, diba? O kaya, mas lalo siya mag-e-effort. Depende sa tao ngayon. Kaya nga mga girls, pag mga kikilala kayo ng lalaki, obserbahan nyo, anuhin nyo rin yung mindset nila. Diba? Alamin nyo kung anong merong mindset sila. Pag mga ganito yung mindset ito, pag jowa-jowa lang to, tandaan nyo. Yung mga ganyan, jowa-jowa lang yan. Hindi yan yung ito yung klase ng lalaki na pang mag-aasawa. Papartneran lang eh. Ayaw ng challenge. Papartneran lang. Tapos, ayaw ng excess baggage. Ito, ayaw nila ng excess baggage. Gusto nila easy lang. Kumbaga, they're not up to the challenge. Yun. Kasi ang mga babaeng 25 pataas, may mga experience na. Established. Yung iba, established. May experience na. They were not settled for anything less. Kaya, kaya may mga may mga standards na yan. Kaya girls, lagay yung standards nyo ha. Ay, tandaan yan. Tapos, lagi ko mga payo, yung mga standards nyo ayusin yung mga standards nyo, diba? So yan, mga 25 pataas, may mga standards na yan, established na yan. May nga nangyari na yan, lalo na yung mga breadwinner, hindi yan basta-basta magsasettle. Marami yang pinagdaanan. Totoo yun, marami kaming pinagdaanan. Kaya hindi namin basta-basta yung relationship namin. Tsaka pero ito nagtataka. Sinasabi niya nabibigay yung gusto. Bibigay niya para magustuhan or what? Para asawahin. Ngayon hindi na po ganyan. Ang mga babae na po ngayon. Siguro may mga ilan. Na yung mga, syempre may mga gusto magkaanak. Pero ngayon sa dami ng ngayon, mga babae na ngayon na mas gusto na nila magsettle sila sa with yung established, at hindi rin sa basta-bastang lalaki. Yung kailangan din nila established na rin. Kasi sabi nga nila mahirap pagkaanak, diba? Yung mga iba kaalaga na lang ng aso at pusa, diba? Hindi na nga sila nag-aanak eh. Yung biological clock, hindi na nila iniisip yung iba minsan. Tsaka, siguro yun sa kanya, yung mga makalumang yung mga dati pa. Pero ngayon, yung mga babae ngayon, more career-driven, ang mga babae ngayon. So, pag mga sa 25 pataas na, yan, hindi na yan sila settle for less. Yeah. Kung ba ganito yung mentality ng lalaki na hindi up to challenge, may mga lalaki na iba yung mentality sa lalaking to na up to challenge, gusto ng yung patunayan na hindi sila ganon. Tsaka ikaw lalaki na nakakilala ka ng amazing na babae na may mga baggage. Yan. May mga baggage, may mga post-trauma. Bilang lalaki, pag ganyan yung nakilala mo, ipakita mo dun sa babae na yon na yung ang challenge dun, ipakita mo na hindi ikaw ganon.
na hindi mo gagawin yon. At yung separate from the rest ka, na hindi ka ganun. Kasi mostly yung mga iba ngayon parang magaling lang sa umpisa. Hindi lang din ako magsasabi niyan. Marami talaga na magaling lang sa umpisa. Pero pag tumagal na, wala na. Sa umpisa lang best foot forward, sabi sa umpisa lang magaling, 'di ba? Tapos ba nang huli, hindi din. Kaya patas lang sa mga lalaki. Ay, yung mga lalaki may ganyan din. Kaya wag tayong wag mga babae lang. Wag din kayong mag-girls. Wag din kayo mag-ano ng mga lalaki na wag din kayo mag-ano ng mga lalaking below yung mga below 35 kasi yan yung nasa na babae pa. Pero hindi, wala din sa age yun pero hindi ko sasabihin sa inyo wag ganyan kasi ang mga lalaki kasi depende, wala yun sa age, wala sa age, wala yung maturity nila, hindi, wala sa age yun nasa mindset. Alamin nyo yung mindset ng lalaki, kung ano yung mindset niya. Tsaka alamin nyo talaga yung kung paano sila. Unang-una ko lagi yung pinapayo, alamin nyo kung paano niya tatatuhin yung nanay niya, ano yung relasyon ng nanay at tatay niya. Yan. Kung makikipaghanap kayo ng mapapangasawa. Tsaka ito sa lalaki na to, sabi nga partneran lang, hindi siya yung hindi siya yung pang husband, yung magiging mapapangasawa mo. Ayan. Pag ganito yung mentality, parang pang jowa-jowa lang to, yung play lang. Yan. Kasi parang minsan sabi niya, pakikilala mo lang. Totoo naman talaga. Kahit sa lalaki, may kilala nyo lang yung isa't isa pang mag-asawa na kayo ang lalaki din, paano lang to, ang pag-umpisa, maganda yung pakikitungo, ang effort, ang pakuan, green flag sa labas, pag sa loob, red flag pala. Ganyan ang mga lalaki. May mga lalaki ganyan. Kaya hindi, pero si kuya, bahala siya sa buhay niya, kung gusto niya magjowa ng Kayo, yung mga katulad din niya ng desisyon nila yun, desisyon ng mga lalaki yan, kung gusto nila. Pero, tandaan nyo, yung mga babae na bata na dinate nyo, tatanda yan, baga mature yung utak niyan. At ma-realize niya, kung basura kang tao, iiwanan ka rin yan. Kung hindi ka deserving, iiwanan ka rin yan. Kung hindi ka nag-e-effort, iiwanan ka rin yan. Yan. Lalo na, maghiwalay din kayo niyan. Diba? Kasi lalabas yung, hindi, siguro makakati siya sa umpisa. Pag napapagod na yan, iwanan ka rin yan. Yan. Kaya hindi pwedeng hindi ka rin mag-mature at saka hindi ka rin mag-i-improve. Yan. Tandaan nyo, ang mga babae, kung ano yung pinapakita nyo kung ano yung ugali niya, dahil lang di sa pinapakita nyo yan. Kung maging mabait ka ba naman sa kanya, tinatang mo siyang tama, nag-effort ka sa kanya, hindi mo siya kinahiya. Diba? Kung ayos ka naman ba sa kanya yung pinaramdam mong special ka, effort ka sa kanya, ba't na siya mag-iiba sa'yo? Itinato, kaya niya, kung gusto mo itato kang hari, itrato mo siyang reyna. Diba? One and only queen. Kung gusto mo itrato ka ng reyna, being hari, itrato mo siya being reyna. Kung ganyan ang mindset niya na, tsaka, guys, kaya, sinasabi namin yung mga past traumas namin sa inyo. Kasi gusto namin mahalin nyo kami ng tama. Hindi hindi namin kinikwento yan sa inyo para lang problemahin nyo yan. Hindi naman sinasabi problemahin nyo. Napagdaanan na namin yun Yun. Gusto namin itrato nyo kami ng tama. Huwag nyong gawin yung ginawa sa amin ng ibang tao. Kasi nga nangyayari, kaya ang minsan kaya ang masakit, sinabi namin sa inyo yung past traumas namin, tapos ginawa nyo rin yung ginawa nila sa amin. Parang, wow.
Di ba? Ba't pa namin kayo, di ba? Tsaka mga babae ngayon, napansin, ang mga babae ngayon, alam nila na yung deserve nila. Tala nyo yan. Kaya yung mga 25 pataas, kaya nahihirapan kayo, na i-please sila, or nahihirapan kayo, kasi hindi na kayo qualified. Hindi lang yan eh. Sabi nga sa trabaho, pag kaya hindi napipil yung post na yon kasi wala pang qualified. And they're looking for someone is qualified for that job. Kung job yan, di ba? Tsaka lalo na ang mga babae. At tsaka yan, isa pa. Kaya sabi nila, wag. Kasi nga, ang mga babae nga sa 25 pataas na may mga past traumas na, mataas niyo yung mga pader na yan. May mga pader na yan eh. Kung hindi mo kayang akyatin, buwagin yung wall na yan, you're not up to it. Kaya mag-settle ka na lang dun sa, wag nyo nang mahirapan. Ayaw nyo nang mahirapan. Hindi ko, bukay sa 19, 20, bahala kayo. Yan. Kasi, ginagawa nyo ng pabor yung mga babae na deserve ng someone na up to the challenge na pakita na mahal sila. Yun. Kaya yun. Ang haba na ng video ko. Okay, thank you sa panonood. Ang haba na ng video ko. Sa susunod ulit. Bye-bye!